Good morning! Morning! Magandang umaga ulit sa bawat isa. Magandang umaga rin sa mga nanonood ngayon. No? At salamat sa Diyos sapagkat muli po ay meron tayong kalayaan at pagkakataon na pag-aralan ng kanyang pong salita. So sa ating pong magpapatuloy, ating pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. Ecclesiastes 4, verses 9 to 12. Hinihiling ko po ang bawat isa tayo magsindig at ating pong basahin po ulit ito ng sagot-sagutan. Okay. Sabi po sa verse 9, two are better than one because they have a good return for their labor. Either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three stands is not quickly broken. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, muli salamat po sapagkat meron po ulit kami na pagkakataon na pag-aralan ninyo po salita. Salamat po sa mga talatang ito na nasulat para kami, Panginoon, ay bigyan ng mga instructions kung paano kami kikilos bilang mga mananampalataya, lalo na sa ganitong kapanahonan. Dalayan ko, Panginoon, ang aming tema ngayon pong isang taong ito ay matanim at mamunga ng marami sa bawat isa po, Panginoon, sa amin. Nawa, Panginoon, ito ay maging bahagi ng aming pong buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral namin, sapagkat lahat ng ito ay aming dadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakaupo na po kayo lahat. Meron pong isang African proverb. Marahil narinig niyo rin ito, pero ito ang sinasabi ng African proverb na ito. Basahin nga po natin. Ready? Begin. It takes a village to raise a child. Ito ba yan? Ano bang ibig sabihin yan? It takes a village to raise a child. Ano kaya hindi yan? Takes a village. Kailangan na ng buong baryo, buong barangay, para palakihin ng isang bata. Ano? Kailangan nyo ng isang barangay. So, ang ibig sabihin na ay maraming mga tao ang nagko-contribute para mapalaki ang isang bata. Diba? Hindi lamang parents. No? Unconsciously, no? Kung susuriin nyo kung sino yung mga tumulong sa inyo, halimbawa, sa inyong pag-aaral, ano? Halimbawa, na may mga problema kayo na hindi nyo ma-open sa inyong mga parents, di ba, minsan yung mga tito, mga tita, tinatakbuhan natin, yung mga ninong at mga ninang, di ba? At yung mga bagay na yun ay nagko-contribute, no? Para ma-establish, para ma-strengthen, no? Ang ating pong mga belief system, ang ating mga values, ang ating character. Di po ba? So ito po ang ibig sabihin nito, it takes a village to raise a child. Walang, kumbaga mag-isa lang na nabubuhay sa mundo ito. Okay? At alam niyo, maging sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kung inyong mapapansin, kung inyong obserbahan, ay maraming mga tao ang nagtutulong-tulong, no? To help us. Kung ano tayo ngayon, yan po ay produkto ng tulong ng maraming mga tao. Even champions. Di ba? Kaya nga, gusto kong palitan ito, it takes a village to build a champion. Diba? Alam niyo po, nung high school ako, ay isinali nila ako, hindi ko alam kung bakit, sa varsity ng volleyball. No? Volleyball player po talaga ako. At naalala ko, ang coach ko nun ay isa lang, no, yung pinakamagaling na coach sa Oriental Mindoro that time. At napakagaling niya, kaso tinalo kami. Tinalo kami ng mga taga-Mansalay. Okay? Kasi hindi namin sinunod yung aming coach. Kaya natalo kami. Pero alam niyo ba po ba ngayon, ewan ko kilala niyo tong team na to. Creamline, kagabi nanalo itong mga to eh. At wala pa silang talo.
And ito pong Creamline na ito, they are the winningest volleyball team, no, sa Philippine Volleyball League, no, so far. Okay? Tingnan nyo kung gaano karami yung coach nila. Yung mga nakaputi, yung kanilang coach. Ilan yan? Siyam. Di ba? Siyam ang kanilang coach, ang kanilang mga coaches. Samantalang ng panahon namin, isa lang. At siguro, sa mga nakapaglaro na rin dito, no, ng basketball man o ng volleyball o ibang sports, dati ay isa lang yung mga coach. O isa lang yung coach. Yung iba nga, playing coach pa eh. Di ba? Pero ngayon, marami na. At ito nga, itong Creamline nito, parang talagang angat sila sa iba. No? Sapagkat hanggang ngayon wala pa silang talo. At saka sila nga ang may pinakamaraming championship, no, na panalo sa Philippine Volleyball League. So, ang gusto kong makita natin dito yung kahalagahan ng togetherness, no? Na marami na nagtutulong-tulong. At alam niyo po ba, ang idea na ito ay hindi idea ng maraming mga tao lang, kundi ito ay idea ng Panginoon na tayo ay magsama-sama. Okay? So, ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 18, basahin nga po natin. Ready? Begin. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Itong talatang ito ay hindi lamang para sa mga ikakasal at nagpakasal. No? Kundi, ang gustong sabihin ng Panginoon, no, sa lahat ng makakabasa nito, it is not good for us to be alone. No? We need someone or somebody to help us. At maganda yung word na suitable. No? Ang ibig sabihin yung compatible. No? Yung talagang makakatulong sa iyo. Huwag na huwag kang kukuha ng tao or kasama na pagsasamantalahan ka lang. Di ba? At tingnan nyo itong sunod na tala. Hindi pala. Mamaya pa yun. Ang gusto kong makita natin dito, gusto ng Panginoon na huwag tayo mag-isa, no, sa buhay na ito. No? Dapat lagi tayo may kasama to face all the circumstances, no, na paharapin natin sa mundo ito. Okay? Kaya ang Panginoon, gumawa siya ng partner kay Adam. Diba? At yun nga ay si Eve. Mga kapatid, kahit po sa gawain ng Panginoon, hindi po natin kailangan na pabayaan yung isa na siya lang ang gagawa. No? We need to be involved. We need to be together, no, in doing the ministry. Diba? Kaya nga, ngayon pong taong ito, ang tema ng Mindoro Ministry is, basahin niya po natin, together, waiting, working, and winning souls. Ano po? Sama-sama. Hindi lamang sila-sila, hindi lamang tayo-tayo, kundi tayong lahat, no, ay sama-sama na maghihintay sa Panginoon, no, maglilingkod sa Panginoon, at maghihikayat ng mga kaluluwa na kilalanin ang Panginoon. Okay? Hindi kilalanin ng ating church, hindi kilalanin yung pastor, hindi kilalanin yung mga members, no, but to know the Lord. And to do that, no, kailangan po sama-sama tayo, mga kapatid. Ang tema natin ngayong buwan na ito ng February, no, let us be together. At pag-aralan po natin ngayong taong ito, ngayong buwan na ito, ano ba ang kahalagahan, no, ng pagsasama-sama? Diba? Mahalaga ba sa inyo ang may kasama? O mas gusto nyo mag-isa lang kayo? No? Alam nyo po, sa totoo lang, may mga times na gusto ko ako lang. No? Kasi baka pagka may tumulong sa akin, ay lalong pumalpak. No? Lalong hindi maging maganda. But the problem with that thinking or with that mindset is, pagod ka. Diba? Lagi kang pagod. Kahit nagkakamali yung gustong tumulong sa'yo, no?
ang ipag-pray natin is yung patience to teach them. May napanood akong movie sa Netflix. Ang sabi niya, maganda daw maging teacher. Sino ba ang mga teacher dito? Yun, may isang teacher. Diba? Kasi yung teacher daw ay extension. No? Yung mga estudyante daw, extension ng teacher. So, kung gusto mong magkaroon ng mabuting asal yung bata, you teach them well. Sapagkat dadalhin nila yun hanggang sa magkapamilya na sila. Okay? So, andito, ang teacher ay, kumbaga, ginagamit na isa sa mga kasamahan dun sa village to teach that child, para siya ay maging maayos, maging mabuti na mamamayan. At tayo po, mga kapatid, isa yun po sa kahalagahan ng pagiging magkakasama. Hindi yung kanya-kanya tayo. Hindi yung sila lang yung inaasahan. The fact na dinala tayo dito ng Panginoon, the fact na nag-decide tayo to attend this church or to be a member of this church, may gagawin ng Panginoon sa iyo. Hindi yan dahil sa kay Pastor Eleno or kahit kung sino man na nag-influence sa atin na pumunta dito. It is God who influences. Kasi merong special na ipapagawa ang Panginoon sa atin. At binigyan tayo ng kakayahan ng spiritual gifts ng Panginoon to do that job. Okay? At again, yung job na yun ay hindi dapat natin gawin na tayo lamang. Kundi dapat itong mga kakayahang ito na binigay sa atin ng Panginoon ay pagsama-samahin po natin. Pagsama-samahan po natin para maabot po natin yung pangitain, yung gusto ng Panginoon na mangyari, lalo na dito po sa CGBC satellite. Okay? Kaya ngayon pong umaga, ang gusto ko pong ngayon pong umaga, pamagat po ng ating mensahe, we can do better together. Basahin niya po natin. Ready? Begin. We can do better together. Totoo ba to? Okay. We can do better together. So nawa, ito pong title na to ay matanim sa puso't isipan natin, as we live our lives as followers of the Lord Jesus Christ. That we can do better together. Huwag tayong kikilos nang tayo lang mag-isa. Let's always ask help. Okay? Or huwag nating hayaan yung isang tao na siya lang ang nagtatrabaho. Let's always help. Because we can do better together. Okay? At alam po ninyo, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa lahat ng mga relationships natin, sa lahat ng mga connections natin, totoo po ito. We can do better together. Okay po? So ito pong Ecclesiastes chapter 4, itong ating pong pag-aaralan. Ito pong book of Ecclesiastes, alam po natin, ang sumulat po nito ay si King Solomon. Okay? Ito po yung anak ni King David. At itong si King Solomon, siya ang pinakamatalinong hari na nabuhay sa mundo ito. Okay? Sapagkat yung kanyang karunungan ay galing mismo directly sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon, wala nang gagaling pa sa iyo. Okay? At ito pong Ecclesiastes, ito daw po ay part 2 ng Proverbs. So alam po natin na yung Proverbs, karamihan doon, hindi lahat karamihan ng nakasulat sa Proverbs ay si King Solomon ang nagsulat. Okay, bakit po ito ay part 2? Kasi yung part 1 ng Proverbs, it consists of wise sayings of Solomon taught to his children. Na tinuro niya itong mga wise sayings sa kanyang mga anak para maging godly ang kanilang pamumuhay. Para maging ayos, maging tama ang kanilang pamumuhay. Pero, sabi ng mga Bible scholars, ito daw, Ecclesiastes, this is a sad sequel, of the book, sad sequel ng Book of Proverbs. Kumbaga ito ay part 2. Sad sequel, nakakalungkot na kasunod ng Proverbs. Bakit po?
Sapagkat ang nilalaman, kung babasahin ninyo ang Book of Ecclesiastes, ang nilalaman nito ay tungkol sa ano ba Tagalog sa lament? Panaghoy or kalungkutan ni King Solomon dahil hindi niya nagawa yung kanyang mga ipinayo sa kanyang mga anak. Kaya kung inyong mapapansin, paulit-ulit na meaningless, everything is meaningless. No? Kasi hindi niya nagawa. At isa din na makikita natin na pinakita dito ni King Solomon ay yung kahalagahan ng eternal and earthly relationships. Okay? Na mas mahalaga ang mga relationships kaysa mga material na bagay. Okay? At dito nga sa chapter 4 ay makikita po natin kung gaano kahalaga ang companionship, no? Kung gaano ka importante sa tao, no? Sa bawat tao, yung meron kang kasama. Tingnan po natin ang sabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 4, verse 8. Basahin nga po natin. Ready? Begin. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil. Yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling? He asked. And why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. Sabi niya, there was a man all alone. He had neither son nor brother. Ano po ang gusto sabihin dito ni King Solomon? Miserable ang isang tao na nag-iisa lang. No? Bagaman, yung mata niya ay gustong yumaman ng yumaman, no? Magpayaman, no? Kumbaga ay dinideprive niya yung sarili niya ng enjoyment kasi gusto niyang yumaman ng yumaman. Later on, marirealize niya, why am I depriving myself of enjoyment? Pagka pakiramdam nyo ay nag-iisa kayo, naiisip nyo ba yung, bakit ko ba ginagawa ito? Bakit ba ako nag-iipapakahirap ng ganito? Because when you feel alone, you feel miserable. Di po ba? Ang sabi ni King Solomon, this too is meaningless, a miserable business. Kaya pagdating po sa verse 9, okay, ito yung kanyang realization. No? Sabi nila, itong Ecclesiastes daw ay sinulat niya nung siya ay matanda na. No? Nung natikman niya, nasubukan na niya lahat. Kaya ito pong mga sinabi niya sa Ecclesiastes, puro conclusion ito, puro realization, puro subok na kung ito ay ating gagawin. No po? Ang sabi niya, sa verse 9, two are better than one because they have a good return for their work, and so on and so forth. So ngayon pong umaga, nais ko pong tingnan ang 4 na benefits, no? When we work together. May 4 po na pakinabang ang bawat isa. No? When we work together. Why is it better, no, when we are together? Okay, ang una na benefit ito ay support system at work. Okay? Sabi niya, no, meron tayong support system pagka tayo po ay nagtatrabaho according dito sa verse 9. No? Ano ba ang ibig sabihin ng support system? People you can lean on in tough situation. No? Meron ba kayong kilala or meron ba kayong tao na pag may problema kayo sa trabaho, sa inyong mga relationships, no, sa family, ay natatakbuhan nyo, nahihingahan ninyo, no? Nahihingahan ninyo ng advice. Kung meron kayong tao na gano'n, or mga tao na gano'n, ang tawag sa mga yan ay support system. Usually, ito ay ating family, no? Meron isa akong kakilala, sabi niya, excited lagi siya umuwi. No? Excited lagi siyang makita yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak. Sapagkat pagkatapos ng maraming matitinding mga transactions, no, sa trabaho, parang pag-uwi ko, nakakapahinga ako, nare-relax ako, at natutuwa ako na makita ang aking asawa, aking family.
parang sila yung nagbibigay ng charge sa akin. May mga ganun po ba tayong kumbaga, sitwasyon sa ating pong buhay? We're excited to see someone, lalo na pag marami tayong problema, no? Pagka marami tayong pinagdadaanan. Support system. Nasabi dito sa verse 9, two are better than one because they have a good return for their labor. No? Mas mabuti daw yung may kasama ka, no? Sa pagtatrabaho, sapagkat merong magandang pakinabang sa ating pagtatrabaho. Yung word na labor dyan, mga kapatid, hindi po easy labor yan. Hard work yan. No? Yan po ay matinding pagtatrabaho. No? At sa matinding trabaho, di ba mas masarap magtrabaho kung may kasama ka? Okay, lagi ko po itong binabanggit sa inyo. Nung ako po ay nagpunta sa Germany, marami pong mga trabaho doon, no? Maglinis ng bahay, no po. At isa po sa mga trabaho ko ngayon, binigyan ako ng ate ko ng paglilinis ng bahay, 8 hours a day, no? At napakalaki ng kita. So habang pauwi ako, pagod na pagod, naglalakad ako, meron akong mag-asawa na nakasabay, na Pinoy din. Sabi ko, saan kayo galing? Sabi niya, galing kami sa trabaho. Okay. Gaano katagal kayo ng trabaho? Sabi niya ay 16 hours. What? 16 hours? No? Pero, dahil sa dalawa kami, yung 16 hours ay naging 8 hours lang. Kasi dalawa kami. Diba? So parang doon ko na-realize na okay nga pala pagka dalawa, makapagtrabaho ka ng 16 hours, pero yun yan, dahil dalawa kayo, magiging 8 hours lang yun. No? Kasi magiging tig-dalawang sabay kayo na tig-8 hours. Tapos ang laki ng kita. Bagamat yung kita ko na sa 8 hours ay sa akin lang, sila maghahati. Pero pareho pa rin. No? Pareho pa rin yung kita namin, tigisa. Nakuha niyo ako? Tandaan 100 euros yung 8 hours. So sila may 200. Di ba? Hindi sila masyadong pagod. No? At masaya sila. Kasi magkatulong sila. Samantalang ako, mag-isa ako, katulad ng verse kanina sa verse 8, no, na, bakit ko ba ginagawa ito? Nakuha niyo po yung aking point. Mga kapatid, napakahalaga that we work together, no? And we are better when we are together because, no, meron po tayong support system sa ating pong trabaho. Okay? Ang sabi po sa Genesis chapter 2 verse 18, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. No? Kumbaga, kung i-rephrase natin ito, it is not good for a man, no? If he doesn't have a support system. He needs a support system. So tayo din mga kapatid, no? Sa kahit anumang aspeto ng buhay natin, no, sa pagpapalaki ng ating mga anak, sa ating pong pag-aaral, no, sa ating pagtatrabaho, we need a support system. Lalo tigit po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ito pong tema natin, together, waiting, working, and winning souls, we need support system. We need everyone. Okay po? Sana, dahil na lagi ko sinasabi, huwag natin itong iasa sa iba lang. No? Huwag natin isipin na para lang yan doon sa mga nag-training. No? Para yan lang doon sa mga seryoso. Mga kapatid, ang gawain ng Panginoon ay para sa lahat ng iniligtas niya. So kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon sa bagay niya, kasama ka. No? Kasama ka, no, sa ating, no, paghihintay, paglilingkod, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay po? So, yan po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. No, to support each other. Ang sabi sa Proverbs 18:22, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Again, ito pong talatang ito ay hindi lamang para sa mga magkasintahan.
No? Kundi ito ay para sa isang tao na nangangailangan ng support system. Okay? Kaya sa mga couples dito, sana yun ang isipin natin na function natin. I am a support system. No? Hindi ako, anong tawag to? Taga-discourage. No? Hindi ako tagapagpahina ng loob ng kapartner ko, kundi tagapagpalakas ako ng loob niya. Okay, sa mga couples dito, no, pinapalakas nyo ba ang loob ng inyong mga asawa? No? Sa ating po mga parents, no, ang isa sa dapat natin gawin, no, sa ating po mga anak, no, is to encourage, no, to support them. Okay? At sa mga anak dito, no, maganda na encourage din natin, i-appreciate natin ang ating po mga parents. Di ba ba? Dito sa church, let us appreciate, no, let us encourage one another. Sapagkat sa pamagitan no, magiging mas masigla, no, mas magiging malakas po tayo, no, para abutin kung ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa bawat isa. We need each other, mga kapatid. We need to work together. Kailangan po natin ang bawat isa na maging support system. Okay po? At gaya na sabi ko kanina, yung word the labor, it is hard work. Hindi ito madali. Di po ba? Hindi ito yung parang sabihin mo, okay, ngayon, gusto kong maging support system. Then bukas, okay na, nagpa-function ka na ng maayos. Okay na ang samahan ninyo. No? It takes time. Po, ang sabi doon sa isang article na nabasa ko, it is hard work to have a good character. No? Diba? Yung maging mabuti ang tao. Kailangan ng maraming dyan. Kailangan ng support system dyan. No? Kailangan ng mga tagapagturo. Kailangan ng mga tagapagbigay ng halimbawa. No? Kailangan ng mga tagasaway. No? Para magkaroon po tayo ng mabuting pag-uugali. Okay? Successful career. No? Again, to have a successful career, it is a hard work. And you need a support system. Diba? Para maging matagumpay ang ating pong mga karera. No? Yung ating mga gustong maging sa buhay na ito. Okay? And then, godly marriage. No? It's hard work and we need a support system para ma-develop po ito. Next, responsible children. No? Sa mga parents dito, ito ang pangarap natin. But again, we need support system to accomplish this. Next, ministry in the church. Okay? Ang mga gawain din po dito sa ating pong iglesia, no, ay marami. No? Pero, pasalamat natin sa Panginoon. Walang ministry na bilitaw, no, na magkakaroon ng isang church na walang provision ng Panginoon ng personnel at saka ng skills. Tandaan po natin yan. And if ever God is touching your heart to be part of that, no, ang Panginoon ay i-ready ka, ihahanda ka na doon sa particular na ministry niya. Kaya sana, huwag tayong magdalawang isip, huwag tayong matakot, no, to get involved. Because the reason why nagkaroon po tayo ng desire to be involved, yun po ay udyok sa atin ang Holy Spirit. Be part of that. Sapagkat we can do better when we are together. Okay po? And then sa pag-share ng ating pananampalataya sa ibang mga tao. It's hard, di ba? Ako personally, talagang ilang beses kung ano-ano pang mga debate nangyayari sa utak ko. Bago ako mag-share, parang sasabihan ko ba ito? Siya ba? Ito ba? Naku, siya na itong busy. O kaya, hindi ito makikinig sa akin. Ganun ang mga naglalaro sa isip ko pagka nagsishare po ako ng gospel. Pero, salamat sa Panginoon, the moment na talaga nag-approach ako, ay madalas, may mga nagre-reject din. No? May mga tumatanggi din.
Pero siguro 95% ng sineran ko po ng salita ng Panginoon ay nakinig at tumanggap sa Kanya. Okay? Pero ang dami munang struggle. No? Ang daming training, ang daming mga tao na nagturo. No? Bago matutunan, no? In fact, still learning, no? Kung paano mag-share ng gospel. Because it is hard work. Kaya mga kapatid, nawa ngayon kong taong ito ay makita natin, no, ang kahalagahan ng salitang together. Sama-sama tayo, makisama tayo, no? Sumama tayo. Meron po akong natuwa na, hindi ko alam kung slogan ng tawag to. Pero hindi ko alam narinig ito ni Kodaya sa Kalapan. Sabi ni Pastor Ralph, kung kasama ka, sumali ka. Okay? Nakita niyo yung difference? No? Kung kasama ka, sumali ka. So kung kasali kayo, or kung kasama kayo sa CGBC Saturday, sumali tayo sa kung ano man ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat, kung tayo pong lahat ay sasali, tayo po ay makikibahagi sa gawain ng Panginoon. Ito po ang pangako niya. Basahin niya po natin sa 1 Corinthians chapter 3, verses 7 and 8. Ready? Begin. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes this grow. The one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. All of us will be rewarded according to their own labor. So, hindi ang gantimpala ng Panginoon hindi based, no, sa performance ng lahat, kundi individual performance. Kaya kung talagang ibibigay mo yung best mo sa paglilingkod, hindi ka manulugi. No? Hindi mo panghihinayangan yung resources, yung time, no? At yung effort na yung binigay para sa Panginoon. Kung hindi ka man ma-recognize, no? Nung hindi man makita ng pastor or nung sino man yung ginagawa mong effort, ito ang sinisigurado ko sa iyo, kita yan ng Panginoon. And God will reward that. No? Yung mga commitments na binatawan natin at atin pong sinusunod, no? Hindi po yan sayang, no? Kundi yan po ay isang privilege na pwede po nating gawin. At ang sabi ng Panginoon, you will be rewarded according to your deed. So ngayong umaga, pag nagkita-kita kaya tayo ng Panginoon, may reward kaya tayong matatanggap because of our labor for the Lord. Salamat sa Diyos sapagkat ang Panginoon ng maraming pagkakataon. The fact na naririnig natin itong salita niya, no? God is encouraging us, God is telling us, no, to be involved. Sapagkat yung involvement mo, hindi yan masasayang. No? Hindi natin alam kung saan makakarating, no, yung gagawin natin, no, for the Lord. No? Lalo na yung pag-share natin sa salita ng Panginoon, posibleng hindi niya tanggapin ngayon, no? Posibleng i-reject tayo, no? Pero tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay buhay. Pwedeng hindi pa siya bumunga ngayon, but maybe 10 years or kung anumang taon, ilang taon, bubunga at bubunga yun. Gagawin ng Panginoon o gagawa ang Panginoon ng sitwasyon para maalala niya that once in his life or in her life, may nag-share sa akin. Alam ng Panginoon yun, kita ng Panginoon yun. At pag nagkita-kita po tayo ng Panginoon sa awarding, kaya nga ako lagi kong pinanghahawakan yung maraming surprises pagdating sa langit. At salamat sa Diyos sapagkat hindi niya sinasabi yun, di ba?
Meron bang dito na gusto ng surprise na alam niya? May mga ibibigay sa ating reward na, bakit ako meron ganito? Ipapaalala sa atin ng Panginoon niya. At talagang kumbaga, ang magiging reaction natin ay, buti na lang pala, no? Hindi ako nahiya, hindi ako natakot. At marahil, ang magiging reaction pa nating iba ay, sayang, no? Sana hindi ako natakot. Hindi ako nahiya, no? Sana lahat ng nakasalubong ko, lahat ng kaibigan ko, siniran ko. Sana hindi ako namili. Kung ganito pala kasaya, no? Ka-glorious, no? Ang awarding. Lahat ng awarding ceremony, glorious yun. Masaya yun. Di mo ba? How much more pagka-awarding sa langit. At ito, sabi ng Panginoon, lahat na mag-i-involve sa gawain, lahat ng gagawa for the Lord will be rewarded. Okay po? Again, tandaan po natin ito. Pagdating natin sa langit, maraming surprises. Meron kayong ina-expect na siguro si Pastor Eleno, daming reward to. Pagdating sa langit. Baka mas marami pa kayo. Or may mga ina-expect kayong matanggap pero hindi nyo natanggap. Kasi, again, ang tinitingnan ng Panginoon sa pamimigay ng reward ay yung puso po natin. Kaya ba natin ito ginagawa? Ay dahil sa to impress people, to impress the pastor, or to impress the church. But, kung ang motibo po natin, kaya natin ginagawa is because we love the Lord. We want to please Him. Then yun po ang magiging basis ng pag-reward ng Panginoon. Kaya nga maraming surprises sa langit. No? Kaya, obserbahan po ninyo sa paglilingkod natin, bakit ko ginagawa ito? Kung kaya mo ginagawa ito to impress people, hindi ibig sabihin na siya, hindi na ako maglilingkod, ganun pala. Hindi po dapat ganun ang reaksyon. Ang dapat na reaksyon natin, itama natin yung motive natin. No? I'm doing this because I love the Lord. Diba? Yun ang strongest reason. No? Why we will serve the Lord. Because we love Him. Wala nang iba. Okay po? So, yun po, makita po natin sa una. No? Ano ang unang pakinabang? No? When we work together, no? Meron kang support system sa paglilingkod mo, no? Sa pagtatrabaho. Ang pangalawa, strength in weakness. No? Meron kang lakas, no? Pagka nanghihina ka na, di ba? Ang sabi sa Ecclesiastes 4 verse 10, if either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Di ba? Bakit kailangan natin magsama-sama? Sapagkat, again, mga kapatid, tayo po ay hindi perfect. Marami tayong mga flaws. Marami tayong mga weaknesses. Merong madadapa sa atin. No? May malalaglag. May matutumba. At nakakalungkot naman kung sakaling magkasama tayo. Tapos may natumbang o may nadapa tayong kasama, tapos anong gagawin natin? Pagtatawanan lang natin. Hindi natin tutulungan. Di ba hindi tama yun? Ang ating pong gagawin kaagad, basta may nadapa tayo na kasama, itatayo agad natin yun, di ba? Lalo na pagka bata pa, no? Itatayo agad natin yun. At kung may galos yun, talagang lilinisin natin. At kung kailangan natin dalhin sa ospital, gagawin po natin. Yun ang maganda when we work together. No? Nagtutulungan po tayo sa isa't isa. Sa ating pong kahinaan, no, merong nagpapalakas po sa atin. Ano ba? Noon pong estudyante ako sa Bible School, hindi ako magaling maggupit. Magaling ba kayo maggupit? Mga artwork? Hirapan talaga ako. Laging patabingi yung aking
paggugupit. No? Eh, kailangan kong mag-submit. Kasi sa seminary, tinuturuan din po kaming magturo ng mga bata at gumawa ng visual aids. Buti ngayon, yung mga visual aids talagang prepared na. Pero nung kami, tinuruan kami na gumawa ng visual aids. So, hindi ko alam, kailangan mo nang mag-submit. Buti na lang yan isa kong kaibigan, no? Ay nakita ko, talagang nag-struggle talaga akong maggupit. Sabi niya sa akin, hindi ka ba marunong maggupit? Hindi, talagang itong aming kamay, parehong kaliwat. Patabi. O siya, tumabi ka dyan, tutulungan kita. So, siya nagupit at ang ganda ng pagkakagawa niya. Sabi ko, paano naman kita matutulungan? Sabi ko sa kanya, tinulungan mo, paano kita matutulungan? Sabi niya, ibili mo ako ng merienda. So, bili ako ng merienda. At nakapag-submit ako online. Diba? So, mga kapatid, when we are together, magkakaiba tayo ng kakayahan. No? Huwag tayo maigit kung ang kakayahan niya ay wala ka nun. Sapagkat, for sure, naiingit din siya dahil meron kang kakayahan na wala siya. Nakuha niyo po ako? At ganun talaga ang ginawa ng Panginoon, ang pagsamasamahin ay yung may kanya-kanyang strength and weaknesses. Bakit po? Para magtulungan tayo. Para yung weaknesses mo ay gagampanan ng iba. Okay po? So, sa atin, hindi lahat ay magaling sa math. No? Pero salamat at may mga magagaling sa math dito. Magaling sa English, magaling sa science. No? Ako, magaling ako kumain. Magaling ako sa kain. Pero, ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, we can help each other. At sabi nga dito, but pity to anyone who falls and has no one to help them. Nakakalungkot yun pag bumagsak ka, tapos walang sa'yo, walang tutulong sa'yo, walang mag-aakay sa'yo, walang magbubuhan sa'yo. Diba? So imagine niyo yung sarili niyo kung kayo yung bumagsak at walang bubuhan sa'yo. Kaya, ang gusto ko pong makita natin ngayong umaga, mga kapatid, sa ating pong pag-involve, ang thinking natin, pag may bumagsak, ikaw ang magbubuhat. Ikaw ang magtatay. You will encourage those people who are discouraged. Lagi ko itong sinasabi. Behind this nice clothes and behind our smiles, no, ay umiiyak ang ating mga puso. No? May mga sugat, no? May mga pains, may mga longings tayo. Di ba ba? And alam niyo, sometimes, ito po, effective sa akin. Pagka may nagsabi sa akin na, Sir, I'm praying for you. Ang laki ng impact mo sa akin. Nung ako po ay, hindi pumapasok sa Bible school, pag sinasabi ni Pastor Ralph na, talagang tuwang-tuwa siya pag kami nagpipray sa kanya. Sabi ko, talaga? Anong makakatuwa? No? Pero nung nag-aaral ako sa Bible school, naging pastor na ako. Iba pala ang pakiramdam, no? Pag may nagsabi sa iyo, I'm praying for you. Sapagkat ang pastor, ay talagang pagka full-time, ang daming battles, ang daming mga trials and temptation. At yung marinig mo yung isang tao that I am praying for you. No? I am contacting the Lord to strengthen you. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun ang dating sa amin nun. No? When you say you're praying for me, nagbibigay po sa akin ng energy yun, ng lakas. Diba? At hindi lamang po yan para sa mga pastor, yung statement na yan, I'm praying for you. Para sa atin pong lahat yan. Pero mga kapatid, pagka sinabi niyo yun, siguro din yung totoo na pinagpe-pray nyo. Ha? Hindi yung may masabi lang. Diba? Sabi ni pastor, sabihin daw ito eh. Diba? But gawin talaga natin. Tayo po ay hindi pa ganun karami dito sa CGBC Satellite. But I encourage you this morning, starting today, no, pwede bang ipag-pray natin ng isa't isa? No? You can list
kung sino, nilista ko na po, no? Tayo po ay 25 na regular, I mean, at least twice a month, no? Ay 25 yung laging umaattend dito sa atin. So, list na, at ipag-pray po natin, no? Itong mga tao ito, or ang bawat isa sa atin, sapagkat it will be a great help for each one of us. No? Sapagkat nakakaawa kung halimbawa malaman mo na wala nagpe-pray sa'yo. Diba? Halimbawa, meron po ba nagpe-pray dito sa akin? Pakita sa nga ng kamay. O di ba nakakaiyak? Pero alam niyo kung may isa lang na nagpe-pray, ano yun? Malaking ano yun, encouragement. Eh what if kung tayo lahat, we are praying for each other? Diba? Kaya, strength and weakness. No? You will have strength in our weakness. Nasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, ito po paalaala sa atin. Nasabi niyan, so if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. Sometimes, nakakalungkot ang treatment natin sa mga bumabagsak ng mga Christians na mga mananampalataya. No? Sometimes, ang tingin natin ay talagang, hindi sila pwede dito. Hindi sila pwedeng makisama sa atin. Yes, welcome. Okay. Sabi dito, no? Parang masyado tayong judgmental, di ba? Pagka yung nagkamali yung isang kapatiran. So, hindi natin minsan pinapansin, no? Kasi parang ang feeling natin, hindi dapat tayo makisali dyan, no? Kasi tayo, lumalakad tayo ng matuwid, ng maayos. Parang mga Fariseo tayo, no? At yung mga nagkasala ay mga publicans. Di ba? Ang sabi ni Apostol Pablo, huwag niyong isipin na mas magaling kayo kaysa dun sa bumagsak. Kasi baka dumating ang time, kayo rin bumagsak kayo. Meron pong leader ng young people sa ibang church doon po sa Calapan. At talagang ano siya, talagang nire-respeto ng mga young people na yun. At nung mamit ko siya, talagang ano siya, yung talagang, ano ba, kagalang-galang. No? At pag nagsasuggest ako, hindi niya talaga ako pinapakinggan. Lagi siyang may mas magandang suggestion. Sabi ko, siya, hindi na ako magsasalita. No? Mas, ang galing nitong tao to eh. Then alam niyo, later on, after few weeks, okay, nabalitaan ko, pregnant siya. Kasi, hindi ko na inalam yung hindi ko na inalam kung bakit, no? But yun, tinanggal na siya, na-discipline siya. Because, ganun ang nangyari. Diba? So parang ang tingin ko sa kanya noon, sobrang taas. Pero nung naalala ko itong talakang ito, no, na tayo, no, let us not judge, no, other people. Lagi natin isipin na anytime we can also fall. Diba? Or maybe, hindi lang tayo nahuhuli. Diba? Kaya, dapat ang ating pong puso sa mga tao na nagkakamali, nagkakasama, is compassion. How can we restore that person? Di po ba? Kasi nga, yun yan, nakakalungkot, minsan, hindi na natin sila pinapansin, hindi na natin sila kinakausap, hindi na natin sila tinutulungan na makabalik. Kaya lalo sila lumalayo at lalo silang nagagalit. Hindi lang sa church, kundi sa Panginoon. Di ba? Okay, ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2, basahin niya po natin. Ready? Begin. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Mga kapatid, sana hindi natin malimutan ang talatang ito. No? Again,
Tayo pong lahat, walang perfect sa atin. Even myself, hindi ko po masasabing mas magaling ako kaysa sa inyo. Mas banal ako kaysa sa inyo. Kasi kung marahil kung tayong lahat, lahat ng pupuntahan natin ay may CCTV at may mag-i-evaluate sa atin, ano kaya ang makikita, madi-discover nila sa atin? Di ba? Lalo na pagka mag-isa tayo. Dito mga kapatid, ang sabi dyan, once na mahuli ang isang tao sa kanyang pagkakasala, anong dapat mong gawin? First, you need to be Spirit-led. Okay? Humingi ka ng tulong, ng karunungan sa Panginoon. No? At ang una mong dapat gawin is to restore that person. Paano ba i-restore ang isang nagkamali? Okay, papasok dito yung discipline. Tandaan natin ito mga kapatid. Ang discipline ay ginagawa hindi para itaboy tayo, hindi para ipamukha sa atin na wala tayong kwenta ng mga mananampalataya. Kundi ang discipline, kung titingnan natin po sa Bible, is designed, is given to restore us. For us to realize that what we are doing is wrong and we should stop it. Dahil yun ay mali. Hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Nakawin niyo po ako. But, nasabi diyan, we need to do it gently. Okay? Nang mahinahon. No? Masakit ito, pero malilesen yung pain. If you even do it gently. Kaya nga nakakatuwa ang mga Ilonggo, kahit galit daw sila, ay malambing pa rin. Siguro ganong klaseng lambing. Oy, mali ka kapatid. No? Hindi mo dapat ginagawa yan. Di mo ba? So, dapat po, ang thinking natin, kaya natin gagawin ito, is to restore. Anong ibig sabihin na restore? Ibalik siya, itama yung kanyang pamumuhay. At ang sabi sa verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Napakahalaga po itong verse 2. Carry each other's burdens. Bakit po? Sapagkat, ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo, be preventive. No? Sometimes, inaayos natin yung isang tao pagka malala na problema. Di po ba? Doon lang tayo nag-iisip ng solusyon. Pero kung ang ating pong motive pagka tayo pupunta sa church is to help each other, we will prevent sa pagkakasala ang ating pong mga kapatiran. Ang bawat isa. Diba? Mapipigilan natin yung problema. Pagkaalam natin na yung kanyang mga paraan, yung kanyang mga pinupuntahan, ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Let us rebuke gently. Sabihin natin na ayon sa salita ng Diyos, hindi yan nakakalugod sa Panginoon. That's gentle. Hindi yung, hoy, ikaw makasalanan ka talaga. Ha? Hindi ka dapat dito. Hindi po ganyan. Okay? Okay niyo po ako? At mga kapatid, ito po, ang gusto ko pang sabihin sa inyo, kung kayo ang makakita, kayo na ang magsabi. Hindi yung sasabihin kita kay pastor. Susumbong kita. Kaya ang pastor minsan parang monster. Di ba? Parang pulis. Di ba? Kahit mukhang pulis, pero hindi pulis ang pastor. No? Minsan nga doon sa San Pablo, ginagamit akong panakot doon sa bata. Uy, hindi ka nagpait, kaya si pastor, kukunin ka niya. Sabi ko, wag naman po yung gawin yan. But anyway, ang gusto kong sabihin ay, we need to carry each other's burdens. By praying for one another. Or, pwede po natin itanong, sister, pinagpipray kita, Brad, pinagpipray kita. Baka may prayer request na. I will pray for you. Alam nyo, nakakatuwa po yung ganun. No? Hindi lamang finances po pwede natin itulong. But the best help that we can give to each person is prayer. Okay? Pero kung inuudyukan kayo ng banal na spirito to help financially, why not? Pero the best is prayer. Okay po?
So, yun po ang pangalawa na makikita natin na benefits when we work together. No? Why we are better when we work together. No? Una, meron tayong support system at work. Meron tayong strength in our weakness. And then number 3, we have a source of comfort in winter. A source of comfort in winter. What? Winter? Ang sabi dito sa verse 11, also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Alam niyo po, itong idea nitong verse 11 ay sapagkat sa Israel, no, ay 4 seasons, no, may winter. At ang tinutukoy dito, ang sabi dito, pagka may kasama ka, no, ay merong magpapainit sa katawan mo, no, during winter. Meron kang, anong tawag dito? Human blanket. Yun ang tawag. Diba? Kaya ito lagi ang biruan pagka may asawa, no? Talagang meron kang kayakap lagi. No? Meron kang isang tao na kayakap pagdating ng taglamig. Pero kailan ba sa buhay natin, when will you experience winter in our lives? Winter daw sa buhay ng isang tao pagka ikaw ay laging bigo. When you always fail. When you are discouraged. Feeling mo nag-iisa ka. Feeling mo walang tumutulong sa'yo. Those times are winter times. Ang lamig. Lalo na pagka yung namibigo ka. Di ba pagka, halimbawa, may ina-aspire ka na grade na makuha, aral ka ng gusto, no? Talagang nagsunog ka ng, hindi lang kilay, kundi buhok na sinunod mo na, no? Para makapasa ka. Pero bumagsak ka pa rin. How would you feel? Diba? Diba gusto mo may magsumbo ka o may maghahag sa'yo? May mag-i-encourage sa'yo. When we work together, mga kapatid, hindi po natin maiiwasan ang winter times. Darating po yan. No? Hindi porket mananampalataya tayo, hindi natin na-experience ang winter time. Mararanasan po natin. Hindi ko alam kung meron dito na dumadaan na sa winter. Pero kung hindi nyo pa nadadaanan yan, darating yan. Ang winter times. Panahon ng taglamig. Panahon when we are discouraged because of failures. When we work together, meron po tayong source of comfort. No? May magbibigay sa atin ng kaaliwan pagka tayo po ay nabibigo. Pagka hindi nangyayari yung ating gusto. Pagka hindi sinasagot ng yes ng Panginoon yung ating pong panalangin. When we work together, meron po tayong source of comfort in times of danger. Kaya napakahalaga po nitong talatang ito, mga kapatid. Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Basahin nga po natin. Ready? Begin. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Okay? So, napakahalaga po nito. No? Na tayo po ay laging magsama-sama. Hindi naman araw-araw. Kundi pagka may schedule, no? May schedule tayo ng gathering. No? Let us make it a point that we will be there. No? Sana, mga kapatid, ang gathering ay ma-realize natin that this is our source of strength. Ako po ay gustong-gusto ko na umattend lagi sa church. Kahit wala nga church, gusto ko pumunta sa church. Kahit nung hindi pa po ako pastor, no, nung ako po ay naligtas po ako nung 11 years old,
Since then, talagang gusto ko laging umattend sa church. Sabi ko, pag Sunday afternoon, sabi ko sana Sunday na ulit. No? Tapos nung malaman ko may fellowship ng Tuesday, tuwang-tuwa ako. No? Sapagkat merong fellowship ng Tuesday. Then Wednesday, prayer meeting. Tuwang-tuwa ulit ako. Then Friday, may fellowship ulit. Saturday may fellowship. And Sunday, meron ulit fellowship. Kaya tuwang-tuwa ako. No? Gustong-gusto ko na meron laging fellowship. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yun ang aking source of strength. No? Yun ang aking source of comfort. Because many times in my life, no, ina-experience ko ang winter. I am discouraged. I am frustrated. I am disappointed. Marami akong gustong mangyari, marami akong gustong gawin, pero hindi ko magawa. At para sa akin, no, yung meeting together is the source of comfort. Kasi kung mas lalo kang lalayo, mas lalo hindi ka pupunta. Diba? Na-experience nyo na ba yun? Na maglakad sa, sa snow? Pagka lumayo ka sa heater, talagang maninigas ka. Yung tenga mo, pwedeng pitasin. No? Kasi sobrang lamig niya. At walang tao na gusto laging magbabad sa winter. Gusto lagi yan merong magpapainit. May heater. Di ba? So mga kapatid, yung pagtitipon natin parati. Ako po, personally, ay nagbibigay sa akin ng charge. Kung ako po ay makakausap nyo ng Friday at saka Saturday, bugnutin na ako nun. No? Tanungin nyo si Jen. Tumataas na lagi ang boses ko nun. Alam nyo kung bakit? Wala na akong charge. No? Wala na akong charge na lobat na ako. No? Hindi na ako makausap ng maayos. Diba? Pero pagka sa church, no, lagi ko sinasabi ito sa wife ko, masaya ako after the church. I feel recharged. Ewan ko po kayo. No? Do you feel recharged every time you go to church? Kung hindi po, no, ang prayer ko ngayong umaga na to, that you will feel recharged. You will feel encouraged. No? You will feel strong again after hearing the Word of God. Okay po? So yun po ang pangatlo na benefits when we work together. Okay? Unang benefit, meron tayong support system at work, merong strength in weakness, merong source of comfort in winter, and then pag-uli, we have security in war. Okay? Meron po tayong bantay sa labanan. Alam niyo po, marami po tayong kalaban sa mundong ito. Sabi nga ni Billy Graham, Christian life is not a playground, it is a battlefield. No? Pagpunta niyo pa lang dito, for sure, maraming mga pumigil na sa inyo, marami na kayong mga dinaanan o nilusutan na mga battles along the way. Even your mind, no, ay merong battle. Ang inyong puso, meron pong labanan niya. And when you choose the Lord will help you. You know? And if you choose to go to church, ito po ay gagamitin ng Panginoon to protect each one of us sa battle. No? Sabi dito sa verse 12, basahin niyo po natin. Ready? Begin. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. No? So dito, pagbakisa ka lang, no? Sa suntukan ng isa ka lang. Malamang sa malamang talo ka. No? Pero pag dalawa kayo, kahit marami ang kalaban, no? Lalo na kung ikaw si si Tanggol. O kaya ay si Cardo. Hindi namamatay yung mga yun eh. Di ba? Pero ang ibig ko pong sabihin dito, when we are together, pagdating po sa labanan ng buhay, pagdating sa bagyo ng buhay,
We have security. Meron po magbabantay sa atin. May makikipaglaban sa atin. Di po ba? Gusto niyo po ba yun? O gusto niyo soloin? No? Gusto niyo, kaya-kaya ko na to, Pastor. Hindi. No. Kasi ang design ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to be together. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 13, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ang sabi pa dito, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sabi sa verse 13, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Mga kapatid, dito sa verse 12, ang sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Mga kapatid, dito po, ang totoong kalaban natin ay hindi yung masungit nating boss o masungit nating teacher, no? Or yung ating mga asawa, hindi po yun ang tunay nating kalaban, no? Or yung mga office mates natin na panira ng araw. Our real enemy is the devil, no? The devil is tempting those people and even tempting us para magkamali tayo, para masira tayo. But, sabi dito, sa verse 13, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Put on the armor, the full armor of God. May, excuse me, meron pong ibinigay sa atin ang Panginoon, no, na panglaban dito sa mga spiritual powers na ito. Okay? At mga kapatid, gusto ko tingnan natin itong talatang ito. Kaya ibinigay ito sa atin. It's not just to protect ourselves, but to protect one another. Okay? Tandaan niyo po yun. Hindi lamang yung sarili ninyo, kundi yung mga kasamahan din natin. Tingnan niyo po itong larawan ito. Ano masasabi sa larawang yan? Ang tawag dito ay Roman turtle attack. Roman turtle attack. Ano ibig sabihin nun? Under itong mga shields na ito, ay maraming mga Roman soldiers. Na ito ay mga shields. So, bakit yan parang yun yan, turtle, no? Parang pagong sila. Ganito po ang ibig sabihin niyan. Ang kanilang pag-atake ay forward lang. At noong unang panahon, wala pang mga jet fighter noon, no? Wala pang mga radar, hindi pa ganong advanced ang technology. Talagang ganito pa lang. Pagka ganito ang iyong mga panlaban, parang superpower ka na, no? Well protected ka na. Pero itong maganda dito po sa formation na ito. Ang concern lang ng bawat soldier ay yung sa harap nila. Yung sa likod nila, ang bahala doon na magbantay ay yung nasa likuran nila. Nakanya ako? Ito, ang magbabantay dito ay yung nandito. At yung magbabantay dito ay yung nandun. Okay? So, ito po ang gusto kong makita. Pagka tinamaan sa likod, itong nasa ulan to, dalawa lang dahilan. Ibig sabihin, una, hindi ka binantayan nung nasa likod mo. Secondly, ang dahilan ay nalimutan ko yung pangalawa. Ayun, alam ko na. Trinidor ka nung nasa likod mo. Yung nasa likod mo, pumatay sa'yo. Okay? Nakaka nyo? So, napakaganda nitong formation na ito. Kung inyong maalala yung salitang, I got your back, dito nang galing yan. I got your back. Don't worry.
Don't worry about your back. I got it. Ako bahala sa likod mo. Okay? Kaya pagka namatay ka at ang tama ay sa likod, yun yan. Either hindi ka niya binantayan or siya ang pumatay sa iyo. At nakakalungkot mga kapatid, sa panahon natin ngayon, we may admit it or not. Sometimes ang pumapatay sa atin ay mga kampi natin. Di ba? Binabackbite tayo. Kaya niyo ako? Or, ang dahilan kung bakit tayo bumabagsak, sapagkat hindi tayo binabantayan ng nasa likod natin. Mga kapatid, we need to work together to protect each other in war. Sa panahon ng labanan, kailangan natin protektahan ang bawat isa. Kaya maraming bumabagsak sa kasalanan at sa kung ano-ano ba. Kaya hindi tayo makapagpatuloy sapagkat hindi natin binabantayan ang isa't isa. Hindi natin pinoprotektahan ang isa't isa. At madalas, ang sagot natin ay katulad ng sagot ni Cain sa Panginoon. At tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan ang kapatid mo? Ano ang sagot ni Cain? Am I my brother's keeper? Ako ba tagabantay? Ako ba tagapag-alaga ng kapatid ko? Mga kapatid, ang mensahe ito ay nagsasabi sa atin that yes, we are our brother's keeper. Mga kapatid, bantayan natin ang isa-isa. At yun yan, ang una na paraan para mabantayan natin ang isa't isa is to pray for one another. Sapagkat walang katapat ang kapangyarihan ng Panginoon, ang protection ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And yun yan, pag-pray po natin ang bawat isa. So, ano ba yung full armor of God? Ang sabi dito sa Ephesians 6:14, stand firm then with the belt of truth. Okay? Yung belt, diba yung belt? Meron ba kayong mga belt dyan? Ginagamit ang belt para to make the clothes intact. Kasi kung wala kang belt, mahuhubuan ka. Very loose. At nung unang panahon, doon nila nilalagay yung kanilang sword sa belt. So kung wala kang belt, wala kang paglalagyan ng sword. At yung iyong damit ay very loose. Okay? So, belt of truth, yung katotohanan na atin pong pinag-aaralan dito, mga kapatid, ito ang magpapatibay ng ating pong pananampalataya. Okay? Yung katotohanan na ating pong pinag-aaralan. And then yung breastplate of righteousness, ito yung ating panangga. Yung ating pong pagsampalataya at pagsunod sa utos ng Panginoon sa atin. Yan ang ating pong panangga. And then yung feet, yung sandals, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Yung ating pong sandals, yan daw po yung ginagamit natin para ibahagi ang salita ng Panginoon. And then in addition to this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Itong pananampalataya natin sa Panginoon, ito ang ating shield, ito ang ating panangga, sa kahit anong kasinungalingan ang itapon sa atin ng ating pong kalaban. Kung matatag ang pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ka madadaya. And then, nasabi pa niyan, helmet of salvation, ito po yung helmet, dito ba, protection to, kahit mag-superman ka, basta may helmet of salvation ka. Hindi naman literal na katulad ng ginawa sa kanay. But my point is, our salvation will protect our minds. Okay? And then the sword of the Spirit, which is the Word of God. Imagine, ito palang ating Bible. Ito ay sword of the Spirit. Ito ay yung ating panglaban. Ang Panginoong Jesucristo, ginamit niya ito. Kayo po ba? Ginagamit niyo po ba ito pagka may tukso o may pagsubok tayo na nararanasan? That's why we need to memorize, we need to know our Bible. We need to study.
para sa panahon ng pagsubok ay may panglaban tayo. And then ang panghuli, pray in the Spirit on all occasion. Importante po yun. Alam niyo po ba bakit isinama ito ni Apostol Pablo? Because it is our energy, our prayer in the Spirit. Kahit na maganda ang iyong mga panglaban, no? Kung wala kang energy, kung hindi yan gagamitin ng Holy Spirit, matatalo ka pa rin. So we need to pray. Okay po? Ganun kahalaga ang prayer sa bawat isa. So mga kapatid, ngayon pong umaga, we can do better together. No? At may 4 na pakinabang tayo, no? When we work together. No? Ang una, meron tayong support system, meron tayong strength in our weakness, merong source of comfort in winter, and then meron tayong security in war. Mga kapatid, ngayon pong umaga, marami pa tayong mga gera na haharapin, no? Ngayon pong 2025. Maraming gusto na ipagawa sa atin ng Panginoon. Yung vision po ng church, magagawa po natin yan ng sama-sama. Hindi po yan kayang gawin ng isang tao lang o ng mga grupo ng mga tao. Hindi. Dapat tayo pong lahat. No? Let us work together because we can do better together. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa katotohanan na dala nito. Tulungan mo kami na itigil na yung kaisipan na kaya namin mag-isa ang mga bagay sa buhay namin. Sa oras na ito, tulungan mo po kami na matutunan na makibahagi, makisali sa bawat gawain, lalo na kung ito ay para sa Panginoon. Sapagkat yun ang inyong design, yun ang gusto mo, at yun ang magbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Nagdalay ko po sa CGBC Satellite. Kami, matutunan namin, habang kami maliliit pa, habang kami ay kaunti pa lamang, matutunan na namin na magkaisa, magsama-sama, magpanalanginan sa bawat isa. Sapagat alam ko po, Panginoon, kung gagawin namin ito, then yung vision na pinakita mo sa amin ay matutupad, magaganap, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa ang salita mo ay maging mayaman at mabunga sa buhay namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.